kay Jesus ng isang magandang umaga at sa mga nanay, Happy Mother's Day. Amen. At isang mataas na palakpak ulit sa ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong araw po mga kapatid ay ipinagdiriwang po natin ang mga ina ng tahanan. Di po ba? Mahalaga po natin na sila'y bigyan din ng pagpaparangal sapagkat sila po'y sabi nga ay ina ng tahanan. Hallelujah! Ang ating pong babasahin ay sa Kawikaan chapter 31 verse 10 up to 31. Buksan po natin ang ating Biblia. Kawikaan Kawikaan 31 chapter 10 up to last verse. Hallelujah! Sabi po dito, ang huwarang may bahay, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa. At saganang pakinabang ang makakamit niya. Verse 12. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahagi ng kanyang lino at saka ng lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay pinagpapatanim ng ubas. Gayunmay, naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Verse 18. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahati ng sariling damit. Matulungin siya sa mahihirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Verse 22. Gumagawa siya ng makakapal na kubrikama at damit na pinong lino ang binaramit niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Maramal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Verse 30. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. Kita niyo po ang binasa natin. Ganyan po kauliran ng isang ina. Kaya isang palakpak sa nanay. Woo! Purihin sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Dito po sa ating pong tatalakayin, mahalaga po na bigyan natin ng parangal ang mga ina. Di po ba? Sapagkat malaki po ang ginagampanan na tungkulin ng mga ina sa tahanan. Kayo ba'y naniniwala na malaki ang ginagampanan tungkulin? Hallelujah! Ang ina po ay siya po yung ilaw ng tahanan. Di ba? Kung wala ang ina, anong itsura ng bahay? Buti na lang kung may masipag na asawa. Amen ba? Ang nanay talaga ang nag-iintindi. Ako naniniwala kasi nabibigyan kong halimbawa sa sarili ko rin. Amen.
Sabi dito, ang mga nanay po ang nagbibigay liwanag, kulay, o kaayusan sa kanilang tahanan. Kung wala ang mga ina ng tahanan, magiging madilim ang bahay. Di ba? Madilim. Ibig sabihin, walang kaayusan. Malungkot ang mga tahanan. Naniniwala ba kayo doon? Pag dumating ang asawa at wala ang nanay, wala ang asawa, parang din malungkot sila. Amen ba? Sa Genesis chapter 2 verse 18, ang sabi po, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na nag-iisa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Yan, hindi siya natutuwa, hindi magandang nag-iisa. Kaya bibigyan ko siya ng makakatulong. Sabi doon. Genesis chapter 2 verse 21. Kaya pinatulog ni Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyag nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Verse 22. Ang tadyag na iyon ay ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Yun, dito, tadyag. Diyan inilagay. Sa Genesis chapter 2 verse 24, ang sabi po, ito ang dahilan kung kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, upang sila'y maging isa. Diba? Diba nangyayari sa atin yan? Pag nag-asawa na, iiwan ng mag-asawa ang kanilang ama at ina. Yan, si Gibin. Naririnig ni Gibin. Iniwan na kami. At sila'y nagsama na. At sila'y magiging isa. Sabi ganon. Ibig sabihin po ng kinuha sa tadyag, ito po, hindi pagmalupitan, kundi mahalin ang babae. Diba? Malapit sa puso. Hindi pagmalupitan, kundi mahalin. Yun po ang gusto ng Diyos. Ang tagumpay ng mga lalaki ay una sa Diyos at pangalawa sa kanyang asawa. Naniniwala ba kayo? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon yung mga naniniwala. Tandaan nyo mga lalaki, ang tagumpay nyo una sa Diyos, pangalawa sa aming mga asawa nyo. Amen ba? Purihin ka, Panginoon. Sabi nga na 2 is better than 1. Di ba? Ako naniniwala na 2 is better than 1. Madalas kong sabihin yan kay Annabelle. Kasi ako, although may katulong ako hindi nagpapabaya. Pag siya may ginagawa na rin ako, sabi ko, Ben, malaking bagay talaga ang dalawa, Ben. 2 is better than 1. Di ba? Sabi nga, na pag nadapa ka, mayroong aangat sa'yo. Di ba? Yun ang kagandahan ng dalawa. Kung ikaw madapa, mayroong magbabangon sa'yo. Nakakalungkot na lamang dahil sa mga panahon ngayon, marami tayong nababalitaan ng mga pangyayari na nagaganap sa mundo na pagmamalupit sa mga nanay. Di ba? Marami talaga magmamalupit sa mga nanay. Kailan lang, nung balita nung alin yun, isang lalaki, pinupok niya ng martilyo yung kanyang nanay, yung asawa at saka yung anak. Nabalitaan niyo siguro ng isang kabilang, kawawa naman. Pinupok. Nagpapakita lang talaga na nagdudubol tayo ang dyablo. Kaya nagpapakita lang na tayo ay nasa huling araw na. Sapagkat nagdudubol tayo ang dyablo. Hindi magagawa ng isang lalaki matino ang pupukin niya ang kanyang asawa kung siya ay hindi sinasaniban ng dyablo. Amen ba? Yan na ang dahilan kung bakit sinasabi na ang kalaban natin ay hindi yung tao, kundi ang masamang espiritong sumanib sa taong yun. Kaya kailangan natin ang prayer. Yun, sa kabila ng kasipagan ng mga babae, pinagmamalupitan pa rin ng mga lalaki. Pero hindi naman lahat. Amen ba? Ako'y naniniwala yung mga dito, hindi na. Meron pa bang nagmamalupit sa nanay dyan? Alam ko, born again na tayo eh. Wala na. Wala na yung luma. Puro bago na. Hallelujah! Sa kabila ng kanilang paghihirap, pag-aasikaso sa kanilang mga pamilya, ay biktima pa rin ang mga nanay ng pagbubugbog ng asawa. Ba? Karamihan talaga nabibiktima rin, kawawa naman. Mayroon dyan ang mga ama ng tahanan na wala rin sa tamang pag-uugali. Uuwi ng bahay, lasing. Lasing. Wala nang maibigay na pera sa asawa, ay nananakit pa.
mahiya kayo mga tatay. At ang mga anak naman ay silbihan. Di ba nangyayari yan kayo mga yun? No. Ang mga anak naman silbihan na ng nanay. Darating sila, naghanda na ang pagkain, naghanda na ang magharang damit, malinis. Pero ganun pa rin kung magtrato sa kanilang mga nanay. Kailan lang? Dahil ako'y mahilig ng Pista People. Sino ba dyan ang nanonood ng Pista People? Kasi may matututunan tayo, mga kapatid. Lalo na yung payo ng ano doon, nung isa ng si Mereda. Ano yun? More on spiritual yun. Yung payo ni Attorney. Marami tayong matututunan. Ngayon, yung kailan lang ng Pista People, biruin mo pinakita. Yung nanay na ang nagsisilbi, nagpapakain, naglalabada, para lang maipakain doon sa kanyang apo. Pero yung anak na yun, na anak yung apong yun, ganun na lang kung tratuhin ang nanay. Binabato ng tabo, ginumugod ang mukha sa lababo. Mga anak, dapat po wag mangyari po sa atin ang mga bagay na yan. Amen ba? Huwag pong mangyari sa atin ang gawin natin yan sa ating magulang. Napakasarap na ng buhay natin, darating tayo, kakain na lang, susubo na lang, may magandang kaayusan ng damit. Magkamali lang ng kaunti ang nanay, nandun ang pagsisisi sa nanay. Sana po huwag mangyari sa atin ang bagay na yan. I-appreciate po natin kung ano man po ang ginagawa ng ating mga nanay. Kahit po yan nanay na yan ay walang pinag-aralan. Sapagkat nung mga panahon, alam ko, walang gaanong nanay na nakakatapos. Ang mga anak na yun, may tatalino na eh. Pero kahit kayo matalino, wala kayong karapatan na ang inyong nanay ay satan. Amen ba? Purihin sa Panginoon. Hallelujah! Sabi dito, karamihan ngayon ay walang galang sa magulang. Ganun na lang kung sagot-sagutin nila. Walang paggalang. Mayroon pa nga dyan nilalabanan pangina. Mayroon pa, nilalabanan ng ina. Ang mga tatay naman, darating, nakainom, lasing, wala lang maibigay na pera sa kanilang asawa, pumipili pa ng ulam. Pag hindi masarap ang ulam, ano ba yan? Bakit? May binigay ka ba? Kaya pumipili ka ba? Pagtiisan natin, ano man po ang ulam na narinig, na natin dyan. Hindi ba, mga tatay? Wala na nga kayong ibinibigay, naghahanap pa kayo ng masarap, ba mahiya kayo? Amen! Purihin ka, Panginoon! Tingnan niyo po. Ang mga tatay, mayroong iniinom ng alak, mayroong binibir house, mayroong ibinibigay sa kanilang number 2. Pero ang kanilang asawa, kupas na ang duster. Kupas na ang bulaklak ng duster. Hindi man lang mabilhan ng damit. Kupas na ang bulaklak. Hindi man lang mabilhan, pero yung number 2. Ganadong magbigay doon. Pero ang asawa, hindi man lang mabigyan. Pag-uwi ng ni wala man lang pasalubong. Pero yung number 2 o iba pinapasalubungan. Pero yung tunay nilang asawa, hindi man lang mabilhan ng kahit donut. Amen! Mga tatay, sa mga nakakarinig po, huwag naman po natin masyadong gipitin ang ating asawa. Sapagkat ito po ang ating karamay-damay. Amen ba? Ito ang ating karamay-damay. Anong mangyari sa iyo, aalagaan ka kahit gano'n ka pa kasama. Amen! Mayroon dyan, hindi man lamang maalalang bilhan ng bulaklak. Pero pag namatay na, saan tambak ang bulaklak na ilalagay mo sa may kabaho? Amen ba? Ngayon, ilagay mo ngayon ang bulaklak sa kabaho. Yan ba'y maaamoy? Ang ano niyan, hindi na po yan maaamoy, mga kapatid. Yan ba'y makikita pa ang kagandahan ng bulaklak? Hindi na. Tingnan niyo po Kung magbibigay tayo ng bulaklak ngayong buhay pa tayo, hindi yung kung kailan patay na ang nanay natin, lalagyan natin ng isang tambak na bulaklak. Napatapos dalhin sa simenteryo, itinatapon rin lang naman at nagiging basura. Amen ba? Ngayong buhay pa, bigyan na natin ng ice cream kung gusto niya, bigyan na natin siya ng bulaklak. Ako hindi ko kailangan ng bulaklak pag ako namatay na bibigyan niyo.
Ngayon lang gusto ko, ngayon yung naibigay ang bulaklak. Amen. Para maamoy ko pa. At saka, makita ko pa ang kagandahan ng bulaklak. Amen ba? Alam ko na ang mga tatay hindi na yan. O, mga tatay ha, magdala na kayo ng bulaklak. Amen. Sana po huwag mangyari sa atin ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ipakita po natin sa ating mga nanay ang ating pagmamahal sa kanila habang sila'y buhay pa. Amen. Huwag po natin pagmalupitan ang ating mga nanay. Mga youth, ha? Huwag kayong maarte, ha? Huwag kayong maarte. Huwag kayong magdadabog kung hindi masarap ang ulam. Huwag kayong magdadabog kung ang mga mamahaling bagay ay hindi kayang ibigay ng inyong mga magulang. Anong gusto nyo? Magnakaw? O sige, alin ang gusto nyo kung iyan makulong? Amen ba? Kung ano lang ang kaya, yun ang inyong pagtyagaan. Hallelujah! Huwag natin silang pagmalupitan. Kahit sino pa sila. Kahit sila, hindi sila maayos na nanay sa tingin natin. Pero hindi pa rin natin maiaalis na sila ang ating nanay. Diba? Meron yan. Karamihan ng mga nanay ng mga panahon ay hindi nakapag-aral. Tapos kayo, napag-aral kayo ngayon, din ang nanay nyo nagsumikap. Ha? Nagsumikap, nagtinda kung ano-ano yan. Nagsumikap. Tapos ngayon na kayo nakapag-aral, gano'n na lang kung ikahiya nyo ang inyong mga nanay sa school. Mayroong ganyan, ikinahiya ang nanay. Pero hindi nila alam na naitaguyod kayo dahil sa kanyang pagtitinda ng isda sa tabi. Amen ba? Kahit pa kayo may pinag-aralan, mga kapatid. Ha? Kahit kayo may pinag-aralan, huwag niyong iismulin ang inyong nanay. Karamihan ngayon ng nanay, hindi marunong sa mga computer na yan. Laptop na yan. Ako nga, sabi ko kikibit sa kakinika, kaya nga kayo pinapag-aral namin eh, para turuan nyo kami. Dahil walang anong panahon ng mga computer na yan. Amen! Amen po ba? Pero ngayon, huwag naman yung ismulin ang nanay kung wala silang alam. Amen ba? Turuan natin. Utang natin ang ating buhay sa kanila. Amen ba, mga kapatid? Sa Efeso chapter 5 verse 25, ang sabi po, mga lalaki, sa lalaki to ha, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Mga lalaki, ibigin nyo rin. Huwag nyong gawing pansipan. Amen. Ibigin nyo tulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Anong ibig sabihin ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia? Di ba ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang iglesia? Tayo yung iglesia. Ibinigay niya ang tinubos niya sa atin, hindi ginto o pilang, kundi kanyang banal na dugo. Tingnan niyo po kung gaano niya kamahal ang iglesia. Ganun ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga lalaki. Ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Amen ba? Efeso chapter 5 verse 28. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Sige nga, paano ba natin mahalin ang ating sarili? Ito ba ating dinudungisan? Di ba pagising pa lang, nahilamos, naliligo, lahat ng pag-aalaga natin sa ating sarili, ginagawa natin. Kung paano mo ginagawa ang pagmamahal mo sa iyong sarili, ganoon ang gawin mo sa pagmamahal mo sa iyong asawa. Amen ba? Hindi yung kunting pagkakamali, hahanapan nyo ng kunting pagkakamali. Ginagawa na nila ang lahat sa tahanan, kunting pagkakamali, bali ang asawa. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Dahil ako naniniwala na walang babae, na huwarang babae na magiging pabaya sa kanilang pamilya. Maliban na lang po ng babae yan ay hindi huwaran. Ika nga ang tinatalakay natin ang huwarang babae. Ibig sabihin ng modelo. Pag sinabing huwarang, modelo. Amen ba? Efeso chapter 6 verse 2. Mga anak na naman. Akala nyo, ligtas kayo Mga anak, igalan mo ang iyong ama at ina.
Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ang giginhawa, ikaw ay giginhawa, at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Sino ba gusto ditong lumawig ang buhay? Taas ang kamay ng gustong lumawig ang buhay. Amen. Anong gagawin? Igalang mo ang iyong mga magulang. Amen ba? O, huwag niyong pagpalupitan. Wala lang kayong laptop. Galit na kayo sa nanay niyo. Amen. Ang Diyos ay may tatlong institusyon na ibinigay sa mundo. Ano-ano yun? Ang pamilya, ang iglesia, ang gobyerno. Tatlo yan. At ang lahat ng ito, pamahalaan, ito po ay mula sa Diyos. Sinasabi po yan sa Roma chapter 13 verse 1. Ang lahat ng pamahalaan ay ibinigay ng Panginoon sa ikabubuti natin. Tingnan niyo po ang pamilya, bakit ibinigay? Para magkaroon ng magandang pamilya. Namumuno ang tatay, may mga anak. Ang iglesia, ibinigay ito. May namumunong pastor at mga elders. Para may kaayusan ng iglesia. Kung walang namumuno, bara-bara tayo. Masusunod kung sino ang may gusto ng susundin lahat. Ang gobyerno, may namumuno. Mga presidente niyan, hari, prinsipe. Ibinigay yan sa ikabubuti natin. Kailangan ang mga mamamayan ay masunurin sa batas. Pag tayo ay matuwid, wala tayong dapat ikatakot sa mga nanunungkulan na ito, sapagkat tayo ay nasa matuwid na landas. Pero pag tayo naman ay masama, kabahan ka, sapagkat sila ay may karapatang magparusa. Amen ba? Purihin ka, Panginoon. Ngayon, darating po tayo dito sa katangian ng isang ulirang tahanan. Yan, introduction lang po yun, ha? Introduction. Dito na tayo sa katangian. May katangian pala ang isang huwarang may bahay. Number 1, mabuti at tapat na asawa. She is good and faithful woman. Amen ba? Sulat nyo yan, mga kapatid, na isang tapat na asawa. Mabuti at tapat na asawa. Kasi mayroong asawang hindi tapat. Pag alis ng asawa, puntang abroad, may iba naman. Amen. Ang mabuting ina ay higit pa sa mga haling alahas ang kanyang halaga. Kahit ikaw maganda, darating ang panahon na ang ganda mo ay kukupas. Pero ang tunay na kagandahan ay may mabuting kalooban. Yan ang tunay na ganda na hinihingi ng Diyos sa mga ina. Hindi yung panlabas na kaayuan. Pero pwede rin natin ayusin. Pero higit sa lahat, ang tinitingnan ng Diyos ang panloob na kalooban. Na isang babae, hindi siya mainggitin. Isang babae, hindi siya palaaway. Ang isang babae ay hindi siya mapagmataas. Amen ba? Kung ikaw pinagpapala, huwag mong angkinin dahil hindi yan sa'yo. Kaya ka pinagpapala upang ikaw ay makatulong sa pangangailangan ng iba. Huwag mong sarilinin yan. Sabing ganon. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay makasarili. May panloob na kagandahan. Kawikaan chapter 19 verse 14, ang sabi po, namamana sa magulang ang bahay at mayaman, ang bahay at kayamanan, ngunit buhat kay Yahweh ang mabuting may bahay. Yan, tandaan nyo yan, mga asawa. Pag ang asawa nyo ay mabuti, pasalamatan nyo ang Diyos, bigay ng Diyos. Nakachimpo kayo ng mabuting asawa. Pero kung ang ibinigay sa inyo ay hindi mabuti, sakit ng ulo yun. Pero hindi yan bigay ni Lord. Pag masamang asawa, hindi bigay ni Lord, bigay nino yun. Alam nyo na. Amen. Lubos na pinagtitiwalaan ng kanyang asawa. Yun. Mapagkakatiwalaan. Pag umalis ang asawa, madadatnan niya pa rin ang kanyang asawa sa loob ng bahay. Verse 12. Pinaglilingkuran niya ng tapat ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Yun. Di ba talagang gano'n naman ang babae may pagsasakripisyo? Hanggang sa may sakit na nga, ugod-ugod na, ayun pa talaga ang kanilang pagsiserve sa kanilang asawa.
Kaya habang malakas pa man ang ating asawa, bigyan din natin ng panguswelo. Dahil hindi natin hawak ang buhay natin. Kahit malakas ka ngayon, kung ikaw na-aksidente. Pag ikaw na-aksidente, hindi ka magtitiwala sa sarili mo na malakas ka ngayon, na magyabang ka, na kaya-kaya mong gawin pansimbag ang asawa mo sa ngayon. Dahil darating ikaw bukas, hindi mo alam ang bukas kung ikaw naman ang ma-aksidente, ikaw ay baldado. Amen ba? Ang pag-ibig ay ang matibay na pundasyon ng pagsasama ng mag-asawa. Pag-ibig. Ang mga ina ng tahanan ay tapat sa tungkulin at masipag. Totoo naman yan eh. Masipag talaga ang tayo, mga babae. Sa Kawikaan chapter 18 verse 22, ang mabuting may bahay ay magandang kapalaran. Isang kagandahang loob na si Yahweh ang may bigay. Amen. Talagang si Yahweh ang may bigay talaga ng magandang asawa. Sino ba dito ang may mga magandang asawa? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Binigyan kayo ng magandang asawa. Binigyan ng magandang anak. Ito po nakakalungkot nga lamang dahil maraming nasirang mag-asawa. Dahil sa pagpunta sa abroad, kaya nga napunta sa abroad, yun ang unang plano na para kumita, maging maganda daw ang buhay ng kanilang pamilya. Para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero dahil sa napaglalangan ng kaaway pagdating sa abroad, napaglalangan ng kaaway, kasi walang word of God pag alis. Nakakita ng magandang babae doon, nakaliwa. Patay na yun. Sira na yun yung plano na pagbibigay ng magandang buhay sa pamilya. Sira ang plano na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ang mga anak ay napariwara, naging adik, at ang iba ay nagumon sa mga bisyo at pagdroga. Kita niyo po mga kapatid. Di po ba nakikita niyo yan? Laganap yan eh. Nagpunta lang ng abroad. Wala na, hindi na naalala yung iniwan ng pamilya. Di ba sana po huwag mangyari sa amin ang mga bagay na yon? Kaya nga yan ang dahilan kung bakit madalas sabihin ng Panginoon na pagnilayan niyo ang aking salita araw at gabi. Upang hindi tayo mapaglalangan ng dyablo. Gawa po ng dyablo yan. Hallelujah! Kaya sasabihin natin na maka-abroad lang ang aking anak. Asinso na ako. Tagumpay na ang buhay ko, makaalis lang ang aking asawa, makaalis lang ang aking anak, ako'y tagumpay na. Hindi po mga kapatid. Marami po ang nag-a-abroad na pagdating doon, 15 days lang patay na siya doon. Kaya huwag po natin iasa ang ating buhay sa pag-a-abroad. Kahit po dito, pwede tayong kumita kung malakas po ang ating katawan. Tandaan po natin mga kapatid, huwag po natin sabihin na dahil sa pag-abroad, tayo ay tatagumpay, tayo ay magiging matagumpay ang buhay. Tanging sa Diyos lang po ang ating pag-asa, mga kapatid. Tanging sa Diyos ang ating pag-asa. Woo! Kaya isama po natin mga kapatid sa panalangin ang mga nag-a-abroad na huwag po silang mapaglalangan ng dyablo. At magpasalamat sila dahil ang mga pagpapalang yun ay galing sa Diyos. Amen ba? Kawikaan chapter 31 verse 13, ang sabi po, wala siyang tigil sa paggawa. Ito yung binasa natin kanina. Iniisa-isa ko lang yung ibig sabihin. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Yan, totoo po ito. Hindi na po nagpapahinga ang nanay. Ano ngayon? 24/7 patawag doon. Wala nang pahinga. Pagising sa umaga, umpisa na ng trabaho. Mamamalayan natin gabi na. Di po ba nangyayari yan? Gabi na, hindi pa rin tayo tapos sa ating trabaho. Sabi nga dyan mabuti pa nga raw yung mga nag-uopisina eh. Mabuti pa nga yung namamasukan eh. 8 oras lang ang trabaho nila. Pagkatapos pagdating ng sahod, may sahod. Ang nanay, pagising, handaan na ng pagkain. Linis ng CR, lahat-lahat. Hapon na, luto ng tanghalian. Pagkaluto ng tanghalian, maghahanda ng merienda. Kami merienda lang, maghahanda ng hapunan. Tignan niyo po, walang tigil sa paggawa. Sinabi yan, ulirang nanay yun. Wala silang katulad. Kahit pagod na,
ay ginagampanan pa rin nila ang mga trabaho sa bahay. Diba? Totoo naman yan eh. Sang-ayon ba kayo mga nanay? Mukhang walang amen dyan ah. Men, walang pigil sa paggawa. Sa verse 14, nung binasa natin sa Kawikaan, ang sabi ko, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Diba? Ganun ang mga nanay eh. Sa kanilang pag-uwi, sinisikap nilang may dalang pasalubong sa kanilang asawa at sa kanilang anak. Diba tayo, nanay, pag nasa labas tayo, ano kayang pwedeng ipasalubong ko sa apo ko? Ano kayang gusto ng asawa ko? Pag napadaan ka doon sa may inihaw ako, naaalala ko yun eh. Pag nagpunta ako sa Pasig, mukhang ito ang gusto ni Flora. Itong inihaw na chicken. Totoo yan, binibilang ko siya. Alam ko kasi na yan ang gusto niya eh. Mukhang ito ang ano, ganun ang nanay eh. Pero ang iniisip natin ang kapakanan ng ating pamilya. Ano ang ipapasalubong ko sa aking apo sapagkat darating sasalubong. Si Brother Noel, tatay na. Si Precious, nag-aabang ng pasalubong yan. Kaya nagpapasalubong. Ganun din yan si Beth. Ganun ang mga nanay. Tulad ng isang barkong pigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Yan. Pero may gusto, may pasalubong. Hallelujah! Number 2. Dito tayo sa number 2 sa yung katangian. Katangian na, nasa number 2 tayo. Sabi dito, she managed her time to her family advantage. She rises early and cares for her home and family. Yan. Verse 15, ang sabi, bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sangbahayan. Pati na ang mga gawain ng mga katulong sa bahay. Di po ba? Ganun din talaga nangyayari yan eh. Pag-gising mo, ang una mo talaga kaagad ihahanda ang pagkain. Ilalagay mo dyan sa lamisa. Bahala na kung sino ang lumapit. Ako ganyan ginagawa ko kay Annabel. Pag-gising mo, maghanda ka na. Ilagay mo na dyan sa lamisa. Huwag ka ng tawag dahil hindi para parehas ang oras ng pagkain. Sinong nagutom lumapit? Kaya kung aarte-arte pa, talagang ako'y napupwisit. Aarte-arte pa kayo, lalapit kayo, kakain na lang. Maya kayo sa sarili nyo. Ginaganyan ko talaga. Ako, paghanda ko, ready na. Nako, pasasalamatan ko talaga ang taong yan. Kaya tayo, huwag tayo umaarte, mga kapatid. Kung anong inihanda, pasalamatan. Kung tuyo, kung itlog, praise the Lord. Hallelujah! Bakit? Sapagkat marami nang hindi kumakain. Amen ba? Pag lumapit, bakit ganyan ang ulam? Ulam ata yung kagabi. Sasabihin ganon. Mga kapatid, huwag po tayong magre-reklamo. Yan po nagagalit ang Panginoon sa puro reklamo. Di ba? Sa panahon ng lumang tipan, di sila nakarating sa lumang pangako. Paano? Puro reklamo. Mabuti pa doon may inumin kami. Mabuti pa doon may mana. Pero dito nagugutom kami. Ang daming reklamo. Ayaw ng Diyos na nagre-reklamo. Kahit na ganun ang sinasabi natin, ang mga nanay mapagtiis. Tinitiis lang ng nanay ang mga bagay na ito. Kasi wala silang pera. At yun lang ang nakayanan nila. Yun lang ang nakayanan. Ba't ka maghahanap ng fried chicken dyan o kaya lechon? Ang kaya lang ng pagbudgetin ng nanay, magkano lang yung kanyang pera, hawak 100. Sa maghapon, si bigas pa. Kaya kung anong nandyan, pasensyahan. Mabuti na lang kung may ibinibigay na malaking halaga, maghanap ka. Pero kung wala kang ibinibigay, mahiya ka sa sarili mo. Amen ba? Hallelujah! Kahit ano pa ang inihanda ng nanay sa atin, yun ang ating pasalamatan. Dahil mayroon dyan ng mga tao na hindi na po sila kumakain sa buong maghapon. Kahit nahihirapan na ang mga nanay sa buong maghapong pagtatrabaho, ay masaya pa rin siya. Diba? Masaya pa rin. Obserbahan nyo ang mga nanay, masaya pa rin sila. Samantala itong mga tatay, minsan lasing na, nagwawala pa. Pero alam ko wala dito yan. Amen! Palakpakan naman natin ang Panginoon. Number 3, sa ulirang may bahay.
Yung katangian ng ulirang may bahay, ha? Number 3, ang ulirang ina ay marunong mag-manage ng kanilang salapi. Yan. Marunong mag-manage ng kanilang salapi. Verse 16, mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang iniimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Ibig sabihin, ginagamit niya ang pera sa bagay na dapat paggamitan. Amen ba? Yung mga bagay na mahalaga. Ang iba kasi dyan, humawak lang ng konting pera, kung ano-ano na ang binibili na hindi naman mahalaga. Dapat yung mahalaga lamang ang bibilhin para magkasya ang salaping. Diba, mga kapatid? Kasi po, kung gagastos po tayo na higit po sa ating kinikita, doon po tayo malalagay sa alanganin. Sabi nga niya na kung maiksi ang kumot, kailangan ang tao mamaluktot. Pagkasyahin! Pagkasyahin yung kumot na yun. Diba? Ganon din sa pera. Pagkasyahin! Pagkasyahin yung pera. Sabi dito, hindi siya gumagastos ng walang kabagay-bagay. Ibig sabihin, inuuna talaga yung priority. Ano ba yung priority talaga? Pagkain. Kaya ngayon ang dahilan siguro kung bakit mahina ngayon ang lahat. Mahina ang damit, mahina ang kung ano-ano. Sapagkat ang tao, inuuna talaga nila ang pagkain. Yun po talaga ang talaga. Kaya kayo mga youth, ako madalas kong sabihin Nika, huwag ka nang bili ng damit, Nika, ang dami mo ng damit, umaapaw na, pagkasyahin nyo ang pera, ipunin nyo. In case emergency, mayroon tayong malulukot. Madalas ko yan, sabihin Nika. Kaya ganun din sa inyong mga youth. Pag may pera, tabi. Tama na yung mga ilang damit lang. Okay na yun. Nakakalungkot nga lamang mga kapatid dahil ang iba ay ginagastos ang salapi sa walang kabuluhang bagay. Ang iba pagbibisyo. Ang iba pagsusugal. Ang iba pagliliwaliw. Pagliliwaliw. Sa bagay hindi naman masama ang magliwaliw kung hindi naman talaga sa lahat ng oras. May panahon naman. Hindi naman masama yun. Ibig sabihin yung talagang walang taros na pagsasaya, sabing ganon. Pero kung paminsan-minsan lang naman kayo papasya sa ganon, wala naman pong masama yun. Kung lalo na kung medyo may extra naman ng pera. Pero unahin pa rin yung mahalagang bagay. Kahit kunti pang ating pera ay magkakasya po ito sa pangangailangan ng ating pamilya. Diba? Pagkasyahin po natin kung ano ang hawak natin. Hallelujah! Kaya dapat po tayong humingi ng karunungan sa Panginoon kung paano po natin gagamitin ang ating pera sa mabuting paraan. At ako po'y naniniwala na ang mga nanay ay binibigyan ng Diyos ng karunungan kasi mahal niya ang mga nanay. Hindi niya po pababayaan. Bibigyan niya ng karunungan kung paano ito budgetin. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Kahit kunti lang ang ating sahod, kahit kunti lang ang ating pera, kung ito po'y ating pong ipagpipray sa Panginoon, padalangin ito ng Panginoon. Kaya dapat po tayong magpasalamat. Kunti man ang ating salapi o di man tayo masyadong napakayaman, dapat tayong magpasalamat. Dahil kahit pa paano ay meron pa rin tayong nahahawakan kahit kunting salapi. Sabi nga, na in everything give thanks to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kawikaan chapter 31 verse 17, ang sabi po, gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Kahit grabe ang trabaho niya, naiingatan niya pa rin ang kanyang katawan. Naiingatan niya pa rin ang kanyang kamay. Dapat naman talaga, ang mga nanay kahit na sinasabing marami tayong trabaho, huwag tayong lulusyang-lusyang. Hindi ba? Huwag tayong lulusyang-lusyang paggising sa umaga. Kung maraming trabaho, maligo ka na. Dahil alam mong sunod-sunod na yan. Wala nang katapusan yan. Kailangan, pagdating ng hapon, kahit marami ang trabaho natin, kailangan mapresko pa rin ang ating pagmumuka. Fresh na rin, fresh pa rin, amen ba? At sa kabilaan kung maghapong pagtatrabaho, tayo ay masaya pa rin at nag-i-enjoy pa rin. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Ganun talaga. Hindi yung pabayaan mo naman ang sarili mo.
Sa sobrang trabaho mo, pabayaan mo naman. Hindi po. Kailangan pa rin tayong, although nagtatrabaho tayo pa rin mga kapatid ay maganda pa rin sa paningin ng ating asawa. Amen ba? Para hindi tayo palitan. Praise the Lord! Verse 18. Siya ay matyaga sa lahat ng bagay. So, matyaga. Yan ang huwarang may bahay. Matyaga sa lahat ng bagay. Nagtitinda sa bangketa. Matyaga. Si Annabelle matyaga. Kumikita rin kahit paano. Ganyan po ang nanay. Matyaga. Kahit mainit ang panahon, tinitiis nila na magtinda sa labas. Parang mayroon lang pantustos sa pangangailangan ng pamilya. Tingnan niyo po Kahit lang nagtitinda ka lang yan ng taho, kahit nagtitinda ka dyan ng fishball, basta't iyon ay marangal na trabaho, iyon ay kalulugdan ng Diyos. Nakagrubata ka nga, nakasuot kang puting-puti na kuntulo Amerikano ka pa, na sinasaluduhan ka ng mga tao sa labas. May katungkulan ka, pero kurakot ka naman. Ha? Kinukurakot niyo ang kaba ng yaman ng bansa, pero andun pa rin ang paggalang ng tao sa mga tao niyan. Pero doon sa mga taong nagtitinda lang ng isda, fishball, minamaliit. Mga kapatid, sana po huwag mangyari ang mga bagay na yan sa atin. Sabi ng Panginoon, wala kayong itatangi. Amen ba? Mahalin niyo ang inyong kapwa, wala kayong itatangi. Kahit kapadyan, simple lang ang iyong pagtitinda kung iyon ay marangal. Kung i-compare mo naman doon sa mga taong napakayaman, pero hindi naman para sa kanilang yaman. Pero ikaw pinagpawisan mo. Pinagpawisan mo. Ako nga, nagtsatsaga din ako sa palengke. Pero sabi ko, Lord, mas gusto ko na to. Ang kinakain namin, pinagpapawisan ko. Amen ba? Kaysa naman kung tulo, ano ka dyan, kinukurakot mo lang ng namang palayan. Hindi naman pala sa'yo yan. Amen! Verse 19. Siya ay gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Mga mananahi dyan. Alam ko, may mga mananahi dito. Pag nanahi, si Juan po, pag dumarating dito, walang tigil sa katatahi. Dinadala ng Lebanon. Yung galing dito, dinadala ng Lebanon. At doon niya ay binibinta. Kasi pandagdag. Mas mahal kasi ang binta doon. Ganun tayo. Ibig sabihin, siya ay madiskarte. It means na ang ulirang may bahay ay marunong man lang magsursi-sursi ng mga damit ng may kunting butas. Walang sipir ang pantalo ng asawa mo, palitan mo na. Amen! Ang iba, bibili na naman ng bago dahil may pera. Hindi. Ang ulirang nanay, kunting butas pinagtatagpit-tagpit pa yan, nanghihinayang pangitapon dahil magagamit pa. Di naman po masama yun. Yun ang uliran. Humahabi ng sinulid. Humahabi. Nagtatahi ng damit. Sinabi po yan sa verse 19, Sinabi sa verse 19. Dito na tayo sa pang-apat na katangian. Katangian naman. Sabi dito, she is a caring woman. Yan, mapag-alaga. Verse 20, ang sabi po, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Dapat hindi maramot at makasarili. Yan ang ulirang nanay. Matulungin. Kung mayroon dyan makitulog sa bahay nila, welcome. Sabi dito, she cares about the needs of the poor. Pangangailangan ng mahirap, tumutulong din. She reaches out to the needy. Serve them, help them. Yan. Inaabot nila yung mga ikangay dapat abutin. Kung tayo man hindi makaabot sa malalayong lugar, dito lang, sa kapatid natin, pwede na rin. Amen ba mga kapatid? Hindi naman tayo hinahanapan ng higit sa ating makakaya kung ano lang ang ating pwedeng itulong. Ang pagtulong naman natin ay hindi naman nangangahulugan na puro pera. Yung bigyan mo siya ng payo na ikabubuti niya, yun ay tulong. Kung siya may problema na pangaralan mo, na pagpayuhan mo, sa halip na magpapakamatay, hindi na natuloy sapagkat sa payo mo,
yan din ay tulog. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Mukhang inaantok na tayo. Verse 21. Sabi po, hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw. Pagkat ang sambahan niya ay may makapal na kasuotan. Kita mo? Ang description ng nanay. Ang pang-ano niya. Alam niyang may darating na tag-ulan. Alam niya na may darating na taginaw. Kaya handa siya. Girl Scout pala, no? Always prepare. Di ba ganun ang Girl Scout at Boy Scout? Handa! Alam niyang matag-ulan. Bumili ka na ng payong. Alam niyang magtataginaw. Bumili ka ng kumot. Ganyan. Sabi dito, she prepares for any future difficulty facing her family. Hallelujah! Lagi siyang handa. Alam niyang may tag-ulan na darating. Nasa side niya ang posibleng mangyari sa darating na panahon o mga araw. Dahil alam niyang may darating na taginaw, kung kaya inihahanda niya na ang kanyang pamilya sa damit na pangdinaw. Amen! Sabi dito, sa loob ng tahanan, parati po siyang preparado. Alam niyang may darating na baha. Alam niyang may darating na taginaw. Kaya, inihahanda niya yun. Sabi dito, she makes sure her children are clothed for winter. Amen! Ang ulirang babae ay always ready. Taas na ang mga ulirang babae yan. Taas ang kamay ng mga uliran na always ready. Mukhang walang uliran. Huwag kayong mahiya. Uliran lahat tayo. Sabi dito, may paira English man tayo kahit tayo walang gaanong pinag-aralan. Sabi dito, she says that her home is an attractive place to live. Ang kanyang tahanan ay maayos, tahimik at maligaya ang mga nakatira doon. Eh po ba? Hindi yung nagliliparan ng mga pinggan. Doon na niya sa amin, ayaw punaan niya doon. Doon na niya, hell. May pumunta sa amin dito, foreigner. Hindi ko na sasabihin kung sino. Doon na niya, kaya umalis na niya ako, doon na niya, hell. Dito niya sa inyong heaven. Wala pa ka naman ang Panginoon. Heaven. Pagpasok pa lang niya dito sa church, iba na ang nararamdaman niyang, ang tawag doon, yung atmosphere. Iba na sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay naroroon. Amen ba? At ang kaluwalhatian ng Diyos nandoon sa kanyang mga lingkod na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang tingin niya langit. Amen. Praise the Lord. Number 5. Katangian. She's a woman who cares about her husband's reputation. Amen. Pinaahalagaan niya ang reputasyon ng kanyang asawa. Naroon ang pagpapahalaga niya at ang paggalang niya sa kanyang asawa. Yan. At ito naman talaga ang dapat mangyari. Amen ba? Igalang mo ang iyong asawa, hindi yung porque asawa mo na, tatabi-tabi mo lang dyan. Ako gusto na gusto ganyan. Hindi porque asawa mo, gaganyan-ganyanin mo. Hindi ka po pwede sa akin. Ginaganyan ko yung masyang minsan si pastor kung gano'n. Kaya sabi ko, gusto mo kung ako'y asawa mo, igalang mo. At yun din po ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Maggalangan po tayo. Hallelujah! Maggalangan tayo. Dapat po hindi mawala ang paggalang ng isa't isa. Kahit nasabi, kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok, ano pa rin pagmamahalan? Naroon ang pagpapahalaga niya at ang paggalang niya sa kanyang asawa. Hindi lang ang babae ang magbibigay galang sa lalaki. Bagos ang lalaki naman ay bigyan niya natin ng paggalang din ang mga babae. Pag nagliligawan pa lang, halos ipangako ang bituin at buwan. Ibibigay ko sa iyo, ganun kamahal, hindi makatulog. Dahil mahal naman niya dahil nililigawan pa lang. Pag-asawa na isa sa isang tabi na. Sana po huwag pong mangyari sa atin. Higit po natin mahalin ang ating asawa. May example nga yan eh. Pag daw ang isang lalaki at
babae ay naglalakad na magkasabay, iyan daw ay nagliligawan pa lang. Aminado ba kayo dyan? Pag kayo magkasabay, nagliligawan pa lang yan. Magka-holding hands. Close na close sa isa't isa. Pero pag nakita daw natin na ang babae ay nasa unahan ng lalaki pag naglalakad, and vice versa, iyan daw ay mag-asawa. Amen! Hindi na sila magka-holding hands. Kasi nagkakaasara na sa isa't isa. Pero alam ko wala yan dito. Wala dito yan! Isa ng bagong nilalang ang nasa Tipas Christian Fellowship. Hallelujah! Pag namalingki ang babae, hindi man lang unawain kung bakit medyo natagalan sa pamamalingki. Dahil nag-aantay yung lalaki. Ano ba yan? Inuubos mo na ata ang palingki. Kanina ka pa. Hindi man lang nila unawain na sa palingki ang daming tao. Sa bibilan mo ng isda ang haba ng pila. Sa bibilan mo ng karne ang haba ng pila. Masukli pa. Ang tagal pa ng sukli. Yan dapat mga kapatid, mga lalaki, na unawain po natin ang kalagayan ng isang babae. Unawain po natin. Alalahanin po natin na sa palengke, hindi lang ikaw ang tao. Marami po. Inubos mo ata ang palengke. Kanina ka pa. Kita niyo po. Dapat po tayong may pag-unawa, mga kapatid. Hindi man lamang inuunawa na marami ang tao sa palengke. Kaya medyo naabala ang pamamalingki. Kita niyo po kailangan po natin unawain ang mga babae, kawawa naman po. Ako nasasabi ko yan dahil nangyayari din sa akin yan na talagang pag ako'y namamalingki. Ako po'y nagmamadali talagang firme. Nagmamadali po. Pero ngayon may pagtsatsaga na siya. Isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung luma niya. Isa ng bagong nilalang. Nag-aantay na. Medyo mahaba na kami. Ano kaya? Bubulugain ko naman. Uy, nandito na po. Purihin ka, Panginoon! Verse 23. Sa huwaran pala, sa modelo pa rin, sabi dito, ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Kailangan tayo kilala sa lipunan. Ang pagkakilala sa atin ay mabuting tao, hindi masamang tao. Dahil dito sa atin, sa lipunan natin, maging sa ating mga barangay, alam ng mga opisyalis dyan kung sino talaga ang pasaway ng mga tao sa kanilang lugar. At ako'y natutuwa. Dahil tulad na nga ng ating pong maging bisita, si Kapitan, si Rapika, siya po ay binigyan natin ng pagkakataon na makapagsalita dito sa pulpito. Ano po ang sinabi? Kung ang lahat lang ng tao ay tulad ng ginagawa ninyo, wala nang laman ang barangay. Amen! Palapakan natin ang Panginoon! Kita niyo po, ultimong sisirapi ka, natuwa sa ginagawa natin. O bakit ka ano ang laman ng barangay? Pag-aaway-away. May utang ayaw magbayad, pinapabarangay. Amen ba? Sana po mabago ang ating mga pananaw sa buhay. Verse 24. Ang puso niya ay gustong makatulong sa kanyang asawa. Yan. Kaya kung ano ang kanyang itinitinda. Gustong makatulong. Pandagdag. Hindi na ngayon uso na ang babae sitting pretty ka sa iyong upuan. Kailangan na rin ngayon makatulong ng babae. Kung aasahan lang natin ang mga lalaki, medyo kulang na rin sa panahon ngayon sa mahal po ng bilihin. Kung tunay naman natin ang ating asawa, tayo po ay tutulong. Hindi po sinabing iyon ay obligasyon ng isang lalaki ay magpapabaya ka na rin. Kung may kakayanan kang tumulong, tumulong ka. Kahit man lang magpatubo-tubo ka dyan ng kahit anuman lang, basta sa marangal na paraan. Amen ba? Verse 25. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. Yan. Yun ang huwarang babae. Wala siyang pangamba kung anong mangyayari bukas sapagkat mayroon siyang Diyos na inaasahan. Amen ba? Ang pag-asa niya ay sa kanyang Diyos. Kailangang kapitapitagan ang kanyang kilos. Ang kanyang pananamit ay maayos. Maging sa pananamit,
ang huwarang babae maayos sa pananamit. Amen ba? Lalo na kung tayo sasamba sa Panginoon. Yung mga iglesia ni Cristo, tinan mo, bilib ako dyan, talagang nakagamit talaga sila na pambabae. Ang hindi nga lang talaga ayos ay si Cristo. Yun lang. Pero kung iyan ay maitutuwid nila, talagang magalang ang iglesia ni Cristo. Hallelujah! Maging sa ating pananamit, ilagay natin sa ayos. Kung tayo ay haharap sa Diyos, alam mo na kabigili ka dyan. Kung ikaw maligaw sa Sibres, pwede. Pero pag haharap sa Diyos, yung ayos-ayos naman. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Kailangan maingat din siya sa kanyang pagkilos at pananalita. Ang dapat mamutawi sa kanyang labi ay mga salitang may kabuluhan, kagalang-galang at puspos ng karunungan. Ang ating mga salita ay mapapakinabangan, makakaagap sa mga taong gustong tumayo sa building. Mabibigyan mo ng pangaral, magiging kalakasan sa kanila ang ating mga pananalita. Hindi yung tatalo na, sige na nga, tuloy mo na nga yung pagtalon mo dyan. Buti para makapagpahinga ka na. Amen! Kung baga sa nagbibigay kasiyahan ng ating mga salita, uy, huwag mong gawin yan, mayroong Diyos na nagmamahal sa'yo. Amen! Sagana sa karunungan ang ating mga pananalita. Sabi ng Panginoon, ang mga salitang inyong sinabing walang kabuluhan ay iyong ipagsusulit sa akin pagdating ng araw. Amen ba? Kaya maging maingat tayo mga kapatid. Verse 26. Sabi po, she opened her mouth with wisdom. Yan. Ang salita niya ay may karunungan, may kapangyarihan, may pag-asa. Yan ang mga huwarang babae. Kawikaan chapter 15 verse 33, ang sabi po, Kawikaan chapter 15 verse 33, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman at ang kababaan ay nagbubunga ng karangalan. Ulitin ko po, ang pagkatakot kay Yahweh ay nagtuturo ng kaalaman at ang kabanalan ay nagbubunga ng karangalan. Sa English, ito po ang sinasabi sa English. Para baka mayroong mga English speaking yan. Sabi po dito, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Amen! Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Proverbs 9 and 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kawikaan chapter 9 and 10. Sa Tagalog, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkilala sa Kanya may dulot ng karunungan. Amen! Kaya mahalaga ang pagkatakot kay Yahweh. Sabi po dito sa Proverbs 22 verse 4, humility in the fear of the Lord bring wealth and honor and life. Amen! Sa verse 27, ang sabi po, verse 27 ng Kawikaan, ang binasa kanina, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Yan, siya ay ilaw ng tahanan. Nagsusubaybay sa mga anak. Tinuturuan niya ang kanyang mga anak at ang turo niya ay pawang katapatan at kabutihan. Yan, hindi siya nagtuturo ng mali sa kanyang anak. Mayroon ba ditong nanay na nagtuturo ng mali? Hindi, walang kwentang nanay yun, hindi yan huwaran. Kailan lang, face the people na naman. Sabi ko na naman, face the people na naman. Galit na galit yung anak kasi nung maliit siya, ay binubugaw siya sa foreigner. Kaya hindi niya mapatawad ang kanyang nanay. Pero alam ko, sa huwarang may bahay, hindi po ito. Hindi po ito mangyayari. Tungkulin ng ina sa kanyang anak. May tungkulin ng ina sa kanyang anak. Ito po. Ibigin sila. Makikita sa Isaiah chapter 49 verse 15. Aliwin at
alagaan sila. 1 Thessalonica 2:13. Bantayan ang kanilang mga gawain. Pag-aralin sila sa tulong ng kanilang asawa. Yun ang tungkulin ng nanay sa kanyang mga anak. Tinuturuan niya ang kanyang mga anak at ang turo niya ay pawang katapatan, kabutihan, at maranan. Yan ang turo. Verse 28, ang sabi po, sa huwarang may bahay, ito po. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Yan. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri siya ng kanyang kabiyak. Nandun ang pag-alang ng mga anak paghuwara ng isang ina. Ngayon din, dapat din sa mag-asawa, pupurihin niya rin ang kanyang asawa. Hindi lang yung puro kamalian ang nakikita. Paminsan-minsan, pupurihin din ng lalaki ang kanyang asawa, lalo kung ito'y pagod. Hindi, ang hirap niyan, ipinagluto na. Alat-alat naman itong ulam mo. Pinaghirapan mo, alat, umalis ka na nga dyan. Kung maalat, dapat masarap pala itong, kahit na medyo hindi masarap, ang sarap naman, di kumain ka doon sa labas, sa McDo pag labas mo. Hindi ka pala nabusog doon. Oh. Dapat may pagpupuri din. Mayroon dyan puro kamalian ang nakikita. Hindi nila nakikita ang kabutihan na ginagawa ng kanilang asawa. Pilit nilang hinahanapan ng butas. Puro mali. Mga lalaki, mahiya kayo. Amen ba? Mahiya kayo, ang mga babae walang tigil sa kagagawa. Mahiya kayo, mga lalaki. Hanapan nyo ng kabutihan, hindi kamalian. Kailangan din nabigyan ng pagpapalaga ng asawang lalaki ang hirap na nararanasan ng kanyang asawang babae. Amen ba, mga babae? Palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan i-appreciate ng lalaki ang ginagawa ng mga babae dahil sobrang pagod. Number 6, sa katangian. She is a woman who trusts God. I-instruct her family to do so. Sa lahat ng bagay, siya ay nagtitiwala sa Diyos. At sa lahat ng dahilan, siya ay nagpupuri sa Diyos. Lahat ng kanyang pananaw sa buhay ay nakikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At siya ay patuloy na lumalakad ng ayon sa katwiran at ayon sa kabanalan. Amen! She is a woman who trusts God. In-instruct her family to do so. Nagtitiwala siya sa Diyos. At ang kanyang natutunan na pagtitiwala sa Diyos ay itinuturo niya sa kanyang pamilya, sa kanilang sambahayan. Hallelujah! She opened her mouth with wisdom. Ang salita niya ay nagbibigay pag-asa at lakas sa mga taong nanghihina. Yun. Sa verse 30, ang taong may takot sa Diyos ay takot gumawa ng masama. Karapat dapat na tumanggap ng papuri ng anak at asawa. Yun. Sabi po dito, kanina tinalakay natin ang tungkulin ng nanay sa anak. In return naman, may tungkulin naman ang anak sa kanyang magulang. Ito po. Verse 28, pananagutan ng anak sa kanilang mga magulang. Ang sabi po dito, ano ba ang gagawin ng mga anak sa magulang? Ito, sundin sila sa Deuteronomy 21:18, igalang sila, Exodus 20:12, makinig sa kanila. Kawikaan chapter 6 verse 20. Yan ang tungkulin ng mga anak. Makinig, sumunod, gumalang. Hindi yung parang walang magagalang, walang galang. Pag pinagsabihan mo lang ikabubuti, galit. Samantalang ikabubuti nila. Ako sa akin, may dito si Dika, madalas kong pagpayuhan yan. Nung mga araw, pag nagsasalita ako, umpisa pa lang medyo nakikita ko ng may pagmamaktol. Sabi ko na sa sarili ko, ano ba yung ipinagmamaktol mo sa sinasabi ko sa'yo? Na hindi yan masama. Maano kayong pakinggan mo lang ako? Nag-uumpisa pa lang ako na pagsasalita, mayroon ka ng ganti. Sabi kong ganon. Maanong pakinggan mo lang ang aking sinasabi dahil hindi naman masama. Ngayon nakikinig na siya. Purihin ang Panginoon. May pagbabago na Dika. Hallelujah! Praise the Lord. Tumatanda na siya. Noon, mag-umpisa pa lang ako, Nika, ang cellphone mo
maraming mandurugas ngayon. Ganyan na. Maano kayang pakinggan mo lang, Mika? Ano ba yan na nagkakaganyan kayo? Wala akong sinasabing ikasasama ninyo sa ikabubuti ninyo. O, tingnan niyo. Ngayon marunong na siya. Pinakikiramdaman ko pag ako na ng salita, parang wala nang ganting pagdadabo. Amen! Isa ng bagong nilalang si Mika. Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Malapit na po tayo. Kawikaan chapter 19 verse 14, ang sabi po, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Ngunit buhat kay Yahweh ang mabuting may bahay. Amen. Ito po sa application. Sa ating buhay, ito po. Sikapin po natin na ang mga katangiang ito na akin pong tinalakay ay mapasa atin po, mapasa ina ng tahanan sa mga panahon na ito at sa mga panahon pang darating. Amen. Yan po ang mensahe ng Diyos sa umagang ito sa mabuting ulirang may bahay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Inaanyayahan ko po ang music ministry. Tayo po'y aawit ng isang awit. Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Savior of my soul. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Praise the Lord! Tayo ba'y nagalak sa salita ng Diyos? Amen! Purihin ka, Ama. Savior of my soul. Hallelujah! Praise you, Lord.